Okay. So, kamusta mga kaibigan, no? Well, it's me again, Teacher Kevin PH, and we are back with another video. So, meron tayong isang mga kaibigan na nag-request kung paano nga ba maglinis ng motherboard. Well, there are so many ways in cleaning motherboard, no? At ang ituturo ko lang din ngayon is yung pamamaraan ko. Pero syempre, ano ba yung mga dahilan kung bakit tayo maglilinis ng motherboard? Madumi lang ba? Or shall I say, pwede rin namang no display, sira yung ating motherboard? Baka i-consider lang natin yung paglilinis, no, sa ating motherboard, especially kung super dami ng alikabok. Syempre, hindi talaga magpo-function ng maayos yung ating computer. Tama? Isa rin na cause ng no display, syempre, maduming board. No power, maduming board, no? Karaniwan sa mga inaayos ko din dito, in terms of board level repair, mga kaibigan, no power, ilan no sa kanila is super dumi talaga ng mga components sa kanyang motherboard. So wala pang total repair doon na kung saan tayo ay magsusulda, magpapalit ng capacitor or whatsoever. So ang ginagawa lang natin doon, mga kaibigan, is cleaning. Pero ito, hindi ko ituturo sa video ito, mga kaibigan, kung paano magbaklas ng motherboard, kasi magkakaiba naman tayo ng laptop for sure. Ito nakuha ko lang sa isang netbook na Acer. So sa pagtanggal ng motherboard, pagbaklas, be careful. Ngayon, as is, yung motherboard lang to, mga kaibigan. Binalik ko lang muna yung RAM para at least mag-guide tayo. So meron pa tayong tatanggalin dito, mga kaibigan, no? Which is tatlo, the RAM, no, or random access memory. Tanggalin natin yan kapag lilinisan natin yung ating motherboard. Yan, tanggalin natin to. And then susunod, tanggalin din natin yung CMOS battery, mga kaibigan. Well, ways ko lang to, magkakaiba tayo ng paraan. Yan, be careful sa pagtanggal ng CMOS battery. Meron namang ibang mga CMOS battery katulad nito, mas madali lang tanggalin, basta be careful lang. Yan, CMOS battery. So remove natin yan. And then tinatanggal ko rin, mga kaibigan, ang processor. Okay? Merong nakasulda na processor, meron ding namang na de-detach. Okay? So halimbawa ng na-detach na processor, mga kaibigan, is halimbawa ng na-detach na processor is this one, no, para sa mga desktop. Pero ito, naka-built-in kasi siya, mga kaibigan. Pero still din, okay lang na kahit basahin natin yan, linisan natin. So, susunod na tanggalin natin yung mismong processor. Yung cover na pasok, okay. Okay. So, natanggal na natin. Meron pang thermal paste yan. Ngayon, proceed tayo sa mga gamit, mga kaibigan. Ang gamit ko sa paglilinis is Fujifilm, no? Fujifilm. Fujifilm, putra guys. Fuji lighter fluid, mga kaibigan. Fujifilm. So medyo natawa tayo doon. Fuji lighter fluid, goods na goods to para sa mga gadgets, no? Removal of grease, spots and stains. Kung merong dumi, especially sa mga super ayo, yan, at iba pang mga components, pwede natin linisan. Susunod na dapat meron kayo, mga kaibigan, toothbrush, syempre, yung malinis na toothbrush. Yan. At syempre, walang iba kundi si thermal paste. Thermal paste. Paglagay natin mamaya, pag ibabalik natin yung kanyang heatsink, lalagyan natin ng thermal paste yung ating processor. Ito na mismo yung processor nito, mga kaibigan. Okay. Sa pangapala na dapat meron kayo, no? Syempre, kailangan natin patuyuan yan bago natin isaksak ulit or i-test. Dapat meron kayong yan, heat gun. Ito, mura lang to, mga kaibigan. Pampainit lang. Para mas mabilis matuyo bago natin isaksak ulit or i-test. So, simula tayo dito sa part na to, linisan natin. So, nilalagyan ko lang talaga siya. Yan. And then, binabanatan ko to ng toothbrush, mga kaibigan. Mabilis din itong matuyo, eh. Yan. Dapat gentle lang din sa pagbabrush, no? Para malinisan natin ng maigi. So yan. Yan, katulad lang ganitong ginagawa ko, mga kaibigan, sa paglilinis, no? Yan. Tapos lagay na naman para malinisan. Yan.
So, as simple as this one lang. Ganito lang yung ginagawa natin. And gumagamit din ako ng heat gun, mga kaibigan, para mas mabilis matuyo. Yan. Yan. Para mas mabilis lang matuyo. Then after that, maglalagay tayo dito ng thermal paste para bago natin ibalik yung kanyang heatsink, no? Dapat tanggalin din yung mga tira-tira ditong mga thermal paste para maglagay tayo ng bago. So dito na papasok si thermal paste, mga kaibigan. Kunti lang yung nilalagay ko, yung saktong-sakto lang, mga kaibigan. Yun. Kaya dapat linisan to ng maigi bago din ibalik, syempre. So yan. So at least na-share ko lang kung paano ko nililinisan yung mga motherboard na inaayos natin, mga kaibigan. Ganun lang kasimple, mga kaibigan. And after that, ibabalik na natin sa mismong case ng laptop. Then we're good to go. Yun lang. Request granted, idol. Maraming salamat po.